sa kanila ang mas mayaman? Kapag sinabi mo kasi yung salitang skincare o Rejuve, dalawang reyna lang ang naglalaban sa corona. Una, si Glenda Victorio. At ang isa naman ay si Rosmar Tan. Ang tagline ng company ni Glenda, pinakamakinang. Samantalang kay Rosmar naman, pinakamalakas. Ang pangalan ng kumpanya ni Glenda ay Brilliant Skin Essentials na nagsimula noong July 2016. So 9 years old na ito. Samantalang kay Rosmar naman ay Rosmar Skin Essentials. At nagsimula ito noong 2021. So nasa 3 years old na ito. Tara, tignan natin kung sino ang mas nakakabenta ng kanilang mga produkto. Binisita ko yung isang online shop at tinignan yung mga sold items na nila. Itong isang produkto ni Rosmar ay nakabenta ng 30,000 items. Samantalang yung isang produkto naman ng Brilliant ay nasa 115,000 sold items na. Pero mas marami ang nabebenta nila sa TikTok. Libo-libong mga produkto na ang nabenta ng kanilang mga kumpanya. Ang Rosmar Skin Essentials ay nakabenta na ng approximately 3.4 million sold products sa TikTok. Samantalang ang Brilliant Skin Essentials naman ni Glenda ay nakabenta na ng 8.7 million sold products sa TikTok. At kung titignan naman yung mga main office ng kanilang mga negosyo, ito ang itsura ng main office ng Brilliant sa Morong. Samantalang yung Rosmar Skin Essentials, walang nakapost sa kanilang Facebook page. Ngunit may mga nagsasabi na nakabase sila sa Art Tagaytay Mansion na pagmamay-ari rin ni Rosmar. Hindi natatapos yan ang kanilang rivalry. At nag-concert pa sila sa Araneta Coliseum. Para kay Glenda, ito ang pinakamakinang The Brilliant Concert na ginanap sa Araneta Coliseum noong February 7, 2023. 2 weeks later, ginanap naman ang pinakamalakas anniversary concert ni Rosmar sa Araneta Coliseum din. Pero maliban sa concert, nagkaroon ng interview si Glenda kay Karen Davila sa kanyang vlog at ipinasilip niya ang kanyang expensive rest house sa Itugon, Benguet. Ang halaga ng rest house na ito ay nasa approximately 50 million pesos. Pagkatapos ng 3 linggo, hindi nagpakabog si Rosmar. Nagpa-interview din siya kay Karen Davila. Ipinasilip niya ang kanyang R Palacio de Tagaytay na nag-feature ng Moroccan style exterior. Ang presyo nito ay nasa approximately 35 million pesos. Maliban dyan, nagkaroon din ng mga series of interviews itong si Rosmar kung saan sinabi niyang kumikita daw siya ng 13 million pesos a day at gumagastos siya ng 2 million pesos a day. Pero sa side ni Glenda, never niyang binanggit ang kita niya at gastos niya sa isang araw. Sa tindi ng rivalry ng dalawang ito, ay umabot na sa demandahan. Walang sawa rin silang nagpaparinigan. Maski personal na buhay ay hindi pinalampas. Lahat ng personal na nangyari sa buhay ko, nilabas niya kahit hindi naman totoo. So, doon ko na-realize, ang dami na kasi hindi lang ako actually. Maraming CEOs ang nag-reach out sa akin with the same scenario na ganun yung strategy. So, at first, alam ko, I'm aware, sabi ko strategy na yan may papapansin. So, totoo naman yun. Ngayon, sa kabila ng lahat ng nangyari, ang tanong ay ayos na ba ang dalawang CEO rivals na ito? Ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang relasyon? Narito ang sagot mula kay Rosmar. Uusap din ba kayo ni Glenda? Hindi talaga. Pero wala naman po akong galit or what sa kanya. Kasi ako po yung tipo ng tao na mabilis magpatawad. And parang si Rendon, di ba? Imagine nag-iisa kami pero ma-influence kami nila. Thank you! As of now, these two businesswomen are worth millions and billions. Rosmar net worth is approximately 400 million pesos. How about Glenda? Her net worth is now at a staggering 1.7 billion pesos.